Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa gobyerno, may isang eksperto ngayon na nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa malalim na kontrol ng Marcos Romualdez Block sa kapangyarihan. Ayon sa kanya, may mga dahilan kung bakit patuloy nilang hawak ang impluwensya sa pamahalaan at bakit ito isang isyong dapat bantayan ng taong bayan. Si Daniela Paulite magbabalita. Ayon kay Rob Rances, isang kilalang leadership strategist at civic thinker, may ilang aspeto kung bakit patuloy na kontrolado ng Marcos Romualdez Block ang gobyerno. Isa sa mga pinagmumula ng kanilang kapangyarihan ay ang kanilang malalim na koneksyon sa mga elitista at ang kanilang pagsasamantala sa mga estruktura ng gobyerno para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. So, may dalawa may backup silang elite and also at the same time may state control. Hawak nila yung buong state. That includes the LGUs that are now tied for Bagong Pilipinas funding, the bureaucrats who are allegedly being reshuffled to ensure there's loyalty in the ranks. And other people are also saying na law enforcement leadership are also being aligned to protect the block. Nagamit ang Marcos Romualdez Block upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa kanya, pinapalakas nila ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng koneksyon sa mga lokal na opisyal at mga ahensya ng gobyerno, pati na rin sa mga sektor ng batas at seguridad. Halimbawa, ang mga lokal na pamahalaan ay nakakabit sa Bagong Pilipinas funding, isang hakbang na nagpapalalim ng kanilang ugnayan sa mga LGUs na nagbibigay sa kanila ng malaking impluwensya sa mga desisyon sa mga lokal na komunidad. So as much as possible, they want to suppress that. As I said, I think the scaffolding and the pillars for the elite and also the institutional capture, meron sila. Kaya lang 100% wala sa kanila yung masa. That's the only part right now that they don't have, which is also the most important part. And they're trying to suppress that. And what gives voice to these people are actually those who are voicing out. Gayunpaman, iginiit ni Rances na may isang aspeto na hindi pa hawak ng Marcos Romualdez Block, ang suporta mula sa masa. Ayon sa eksperto, ang mga karaniwang tao ang nagtataglay ng pinakamalaking kapangyarihan upang labanan ang mga monopolyo ng mga may kapangyarihan. Subalit ayon kay Rances, sinisikap ng Block na supilin ang mga ito sa pamamagitan ng kontrol sa impormasyon at paghadlang sa mga pagkakataon ng mga tao na maipahayag ang kanilang saloobin. Ang tanong na naiwan ay kung paano matitiyak ng taong bayan ang kanilang boses sa gitna ng ganitong sistematikong monopolyo ng kapangyarihan. So, number one is actually our choice, and that is coming from an assumption na hindi rigged yung election natin. But rig or not, let's do our part. So, basically we vote for the legislative firewall, that's Duterte. Vote straight, full block for Duterte, and also understand that for the +2, understand who will be the most likely candidate to get into disrupting elite capture and who could be very influential in terms of disrupting state control as well. Patuloy ang pagninilay ng mga eksperto sa kasalukuyang dynamics ng kapangyarihan sa pamahalaan. Habang tumitindi ang diskurso ukol dito, mahalaga ang ating mga hakbang sa pagpili ng mga lider na magsusulong ng tunay na pagbabago.